walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So happy Thursday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At syempre, sa lahat ng mga kaibigan natin na nasa ibang panig ng mundo, yung mga nanonood dito sa Samsung TV, nag-aabang talaga araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat naman. And then, of course, sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. So, kamusta naman? Ako, okay lang ako. Ito, so, masakit yung ating mga tiil, yung mga binti natin, medyo ewan ko, parang yung natapilok ako, parang namamaga siya, masakit. Pero laban lang kasi humuhupa naman yung maga. So, okay lang. So, yon ganun talaga. Oo. Ganyan talaga yung buhay kasi wala tayong ginawa kundi lumamon ng lumamon. So, ayan. So, mabigat na yung katawan natin. Tapos, yung tuhod, hindi kaya yung bigat. Kaya, kailangan konting diet. O, di ba? So, alam ko naman yon, aware naman ako doon. Pero, sige lang. So, eto na. So, marami tayong chika ngayon dahil kahapon ay na-interview nga ni Boy Abunda itong si Maria Atisa Manalo. So, nung isang araw, naganap na nga yung kanyang grand parade para sa homecoming parade na talaga namang binonggahan. Oh my gosh, dalawa ang sasakyan ni Atisa. Nung una, sinakay siya doon sa parang car, di ba, na walang cover. Ang bongga nun. Tapos, inikot siya sa mall, sa SM, sa Asia Mall Arena, yung yung isang pinakamalaking mall sa Pilipinas. So, ang bongga. So, after nun, hindi pa nakontento, may paparada pa siya sa Maynila. Kung saan naman, ang float niya ay ang bongga. So, yung last time na ginawa yung ganitong klaseng parade para sa runners-up, ito naalala ko kay Miriam Kiambao nung nanalo siya ng ng Miss Universe First Runner-Up. Yes. So, ang ganda din ng parada no ni Miriam. Sobrang simple pero alam mo yun, yung binigyan talaga siya ng recognition. Paano naman kasi sa sobrang tagal naman noon na hindi nakakapasok ang Pilipinas sa semifinals at saka sa hindi nagiging runners-up sa Miss Universe, talaga namang deserve naman. Kulang na lang manalo tayo noon ng Miss Universe. Hindi ko makakalimutan yun, yung kay Miriam Kiambao. Kasi, ayun yung pageant na parang, oh my gosh, sabi ko, panalo ang Pilipinas. Yung kumbaga parang, taon-taon ka nanonood ng pageant na parang hindi nakakapasok sa top 10 si Philippines. Yung napanood ko noon kay Dayanara Torres, hindi naman nakapasok si Dindi Gallardo, di ba? Sa Mexico ginanap yon. Tapos biglang ginanap sa Pilipinas, 1994, ayun na yung mabaliw-baliw na ako sa Miss Universe. Tapos nakapasok si Charlene Gonzalez at nag-top 6. Tapos ang saya kasi sa Pilipinas, pero hindi pa ako allowed noon pumunta kasi sobrang bata ko pa noon. Hanggang sa lang ako, postcard. Tapos ang saya-saya kasi parang talagang iba yung feeling, alam mo yon. Tapos after no, so sinubaybayan mo sila Aileen Damiles, Joan Santos, ayun, sino pa ba, may isa pa Abigail Arenas, tapos may isa pa na hindi nakapasok sa semifinals pero nag-miss photogenic. So, yun medyo sabi ko, ay, ang hirap pala talaga. At mahirap pa talaga noon, top 10 lang. Sabi ko nga ako ibabalik nila noon na top 10 lang. So, papasok kaya ang Philippines. Alam mo, gusto ko yung Miss Universe na yun. Yung parang top 10 lang siya. Tapos parang ang hirap. So, kung top 10 lang, tingin ba ninyo, kakayanin natin makalusot sa top 10? Ayun talaga yung Trump era yun na sobrang hirap makalusot sa top 10. Hindi ka basta-basta talaga. Yung alam mo yun na parang ang excitement doon, yung announcement ng semifinals. Tapos, wala pang masyadong ganap si Philippines. Titignan mo lang siya doon sa mga, yung alam mo yun, ang swerte mo na pag nakita mo nandoon sa likuran or nasa harapan nilagay si Philippines, ganon. So, hindi ko makalimutan yung momentum yon. Kaya, yung kay Miriam Kiambao ay talaga namang panalo. Sobrang natuwa na talaga ako nung pinarada na nila si Miriam na parang
Wow, this is it guys, di ba? So yon. So sinong makakalimot sa Miriam Kiambao? O di ba? Wala naman, lahat tayo ay talaga namang na baliw-baliw sa Miriam Kiambao. Oh, so ako talaga nung pumasok sa semifinals, Diyos ko, inulit-ulit ko yon. Tapos nirecord ko pa yon, sinave ko pa sa CD kasi wala naman akong computer noon. Basta, palagi ko siya pinapanood sa YouTube kasi parang ang sarap ng feeling na nakakapasok si Philippines sa semifinals. Tapos, alam mo yun, nakakarating pa sa dulo ng competition. So, itong Miss Universe na to, yung edition na to, ito yung pangalawang beses ko manood ng Miss Universe ng live. Actually, mas na-excite ako nung una. Pero parang eto, parang wala lang. Parang nasanay na kasi ako, parang nanonood lang ako ng Miss Grand. So, yun, ganon. Tapos, ang pinaka nakakaloka, nakakatuwa kasi hindi dihado si Philippines, nakarating hanggang sa dulo ng competition. Kaya sabi ko, in fairness, so yun. So, iba talaga yung feeling. Kaya yung pinarada si Atisa Manalo, na may float siya na ang bongga-bongga, parang isa lang masasabi ko, deserve yun ni Atisa. Sobrang deserve ni Atisa talaga. At ang ganda-ganda ni Atisa, no? Ang ganda nung gown. So, yon. So, eto na. So, kahapon sa interview niya, ipinaliwanag niya yung lahat ng mga eksena. So, si Atisa, deadma daw siya sa mga sitwasyon, sa mga gulo nila Mr. Nawat. In fairness, tama yung mindset niyang yun. Kasi minsan na, saka kung mapapasin ninyo, mas mainat na siyang sumagot. Kasi 'di ba, kung papansinin niyo noon, na-intriga kasi siya sa Venezuela nung sinabi niya, nako kaya lang naman nanalo si Venezuela kasi birthday niya. So, sumama yung loob ng mga queens noon sa kanya, lalo na yung mga Latina. So, ngayon, parang feeling ko, nag-mature na si Atisa, tapos yung pinapanood ko siya kay Boy Abunda, nakita ko sa kanya na adult na talaga siya. Iba nang yung Atisa na katulad nun dati. Tapos, ayun. So, ang maganda kay Atisa ay, cool siyang sumagot. Tapos, hindi naman playing safe. Tapos, nandoon siya sa, wala siyang issue sa lahat, no? So, yon. Tapos, ayun, clarify niya rin na hindi inoffer sa kanya yung Miss Universe Asia. Tapos, tinanong siya ni Boy Abunda kung ano yung napag-usapan nila ni Mr. Nawat. Tapos, tinanong siya ni Mr. Nawat na magjo-join ka pa sa Miss Grand Philippines. Hindi man madirekta ni Mr. Nawat na inimbitahan siya na parang na sali ka sa Miss Grand. Hindi niya dinirektang ganun eh. Pero alam mo na inaabangan siya ni Mr. Nawat. Kasi nga, may offer na rin talaga kay Atisa maraming beses na ang Miss Grand. Pero sinagot ni Atisa na ayaw niya. Ayaw niya ng Miss Grand. Kasi direkta kay Mr. Nawat, no, I'm not joining. Di ba? So yon. So malinaw yon na hindi na talaga sasali si Atisa sa Miss Grand kasi pumuputok yung balita noon din na sabing ganon, magmi-Miss Grand, magre-resign ng Miss Universe Philippines. So walang katotohanan lahat yon kasi wala naman talaga siyang planong sumali ng Miss Grand. Di ba? So ayun yung tingin ko kay Atisa. Wala siyang plano. Kasi kung may plano yan, dapat noon pa yan nag-Miss Grand. Pero alam niyo sa totoo lang, kung sasali si Atisa ngayon ng Miss Grand, ngayon parang feeling ko, mananalo tong Miss Grand. Kaya ni Atisang manalo ng Miss Grand. Pero, because of her beauty. But yung atake niya kasi, kailangan lang baguhin yung pasarela niya na marang medyo kailangan magkaroon ng, dapat kay CJ Opiasa siya magpa-training kung may plano siyang sumali ng Miss Grand. Kasi hindi obra yung pasarela niya. Papasok siya sa But, ang maganda dito, kilala na siya ni Mr. Nawat. Pero kasi, baka mapaglaruan lang din siya. Yung ibig ko ba sabihin, baka masayang. Baka ganun din, makarating lang din ng top 5 tapos gawing runners-up. So, parang feeling ko, hindi talaga siya mag-join at ayaw niya talaga ng Miss Grand. Kasi, parang feeling ko, ang personality ni Atisa, hindi pang Miss Grand, pang Miss Universe. Ganon. Kaya, mas maganda na rin na siguro iwan ni Atisa talaga ang kanyang pageant journey bilang kontesera sa pagiging third runner-up sa Miss Universe.
parang feeling ko okay na yun. Sayang no, sana ginawa siyang second runner-up kasi para to make the history kasi wala pang second runner-up. Marami na tayong third runner-up pero yung second runner-up wala pa. Pero sana kung nag-first runner-up or second runner-up siya, parang level na rin kay Catriona, di ba? So, yun. So, but I'm happy for Atisa. And congratulations, Atisa Manalo. Isa kang tunay na reyna. Sabi nga ni Boy Abunda, panalo sa kanya, Atisa Manalo. O, di ba? So, bongga. So, yun. So, congratulations, Atisa. And, ayun lang. So, sana, tingnan natin kung may isip niya pa sumali ng pageant. Kung meron man siguro dapat Miss World na. Kaya lang hindi strong kasi yung advocacy ni Atisa para manalo ng Miss World. So medyo mahihirapan pa din siya doon. So yon. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.